Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, praise God. Handa na po ba tayong umawit? Amen. Naniniwala ba tayo na ang pag-ibig at ang kabutihan ng Panginoon ay hindi lang isang beses, hindi lang minsan, kundi araw-araw. Amen? Sabi nga sa salita ng Diyos, Lamentations chapter 3 verse 22 to 23, ang pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang habag ay laging sariwa bawat umaga. Dakila ang kanyang kadapatan. Hallelujah. So let's sing this song with gladness and let's rejoice in the presence of the Lord. Amen. Diyos ay nag-iisa at wala siyang katulad. Wala kang katulad, lalala kang 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 katulad. Mas malakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, lalala 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 kang katulad. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin.
Yahweh, Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 lahat ng boses umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat, papuri kay Yahweh, 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 sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Amen, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Pagpapalay bumubuhos na, Yahweh, Yahweh, sa ngalan ay may kagalingan, Yahweh, Yahweh, sa Kanya'y may tagumpay, Yahweh, Yahweh, sumigaw ang lahat ng nilalang, Yahweh, Yahweh,
Thank you, Jesus. Lord, we thank you, O God, for this wonderful morning, Lord Jesus. We thank you, Panginoon, for the rain, Lord God. It is a blessing to us, Lord Jesus. Thank you, Panginoon, for this morning, Panginoon, na binigay mo bilang bagong pag-asa, O God, sa bawat isa. Panginoon, patuloy kaming nagpapasalamat sa buhay ng bawat isa, Lord Jesus. Papasalamat kami, Panginoon, sa iyong presensya, O God, na nandirito ngayon sa iyong sanctuaryo, Lord God. Lord, we invite your Holy Spirit, Lord Jesus, to fill the emptiness in our hearts, O God. Sa mga pagkakataon, O God, na kami ay nadadapa. Sa mga pagkakataon, Panginoon, na kami ay tumatalikod, Lord God. Patuloy mo kami tawagin, Lord Jesus. Patuloy kaming kakapit sa iyo, Lord God. Lord, hide us under your wings, Panginoon. Under your shelter, Lord God. Sa iyong lilim, Panginoon, patuloy ka naming sasambahin, Lord Jesus. Sa iyong lilim, patuloy ka naming dadakilain, O God. Sa iyong lilim, patuloy ka naming pasasalamatan, Lord Jesus. And Lord, as we sing this song, Panginoon, ng buong puso, O God, let us be, Panginoon, an anthem, Lord God, na makarating sa iyong kaharian, Lord Jesus. Lord, kasama ka namin sa oras na ito, Panginoon. Tinataas ka namin, Lord Jesus. Lord Jesus. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman di pababayaan. Minsan pawitin natin. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailanman di pababayaan. Sa iyo lamang matatagpuan, sa iyo lamang.
sa'yo lamang inialay. O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. O Panginoon,
si Yahweh. Come on, let's sing it, ang aking Diyos. Gawa ng lahat ng mabuong lahat. Ang nilikha mo'y sumasamba. Sa iyo ang aming bayan, ang aming bayan. Aming puso ay isang umaawit. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Mapalad ang bayan na iyong ibinukod. Mapalad ang bansang sa'yo lamang sumusunod. Maghari ka't manahan sa aming pagpupuri. Ikaw lang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin. Pwede ba natin taas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Hallelujah. Pinupuri ka namin. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Panginoon, sapagkat Ikaw ay nananahan sa amin. Wala po kami ibang purihin o sasambahin, Panginoon, Ikaw lamang. Ang nag-iisang Diyos sa karapat-dapat ng aming hallelujah, Panginoon. Pinupuri, sinasamba, pinasasalamatan ka, Panginoon, sa umaga po ito. Salamat sa lahat ng iyong mga ginawa sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, dahil sa iyo narito po kami, Panginoon. Nakatayo, umaawit, sumasamba, Panginoon, itinataas ang nag-iisang Diyos na si Jesus Christ sa aming mga buhay. Lord, sa umaga pong ito, patuloy na Ikaw yung manahan gumalaw sa bawat puso po ng bawat isa, Panginoon. Lord, patuloy, O God, na magkaroon, O God, ng spirit na pagsamba ang bawat isa, Panginoon, that we will continue to sing, Lord God, not only in singing in the lyrics, Panginoon Diyos, but Lord, singing, Lord God, from our hearts, Panginoon, in spirit and in truth, Panginoon Diyos. Lord, salamat po, Panginoon. Manguna ka, O Diyos, sa lahat ng mga gagawin po ng bawat isa sa umaga pong ito, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy po kami, Lord God, mag-expect, Panginoon Diyos, ng something, Lord God, ng word na mula sa iyo, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon, na hindi po mapo-void, masasayang, Lord God, ang aming pagpunta dito, Lord God. Bagus, Lord God, kami po ay makaka-receive ng iyong mga salita, Panginoon. Yung salita mo, Lord God, na siya nagbibigay ng buhay, O God. Salamat po, Panginoon, because you are faithful. You are good, O God. We thank you, Lord, for this morning, O God. Wala po kami ibang pasasalamatan, Ikaw lamang, O Diyos. At ang lahat ng anak ng Panginoong Diyos sa umaga pong ito, magsabi ng malakas na Amen sa amin. Good morning po sa lahat. No? Nabigyan ako ng privilege na magbigay sa inyo ng isang awitin. No? Pero bago po ang lahat, gusto ko munang magbigay sa inyo ng word. Ang verse po is from 2 Chronicles 7 verse 14. Ang sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land. No? Kung mapapansin po natin ngayon, tag-ulan na, no? Yung iba preferred yung tag-ulan, yung iba naman preferred ngayon mainit. Pero ano nga ba nagdulot sa atin ng ulan? No? First is yung refreshment. Maganda yung cool yung weather natin, no? Hindi siya mainit. Second, madaming tubig, no? Maraming tubig na panlinis, panligo, paghugas. Pangatlo is yung it's a blessing and healing from sa mga farmers, lalo na sa mga pananim na sa agricultural sector, no? And ATC. Na tulad ng ulan na nagaling sa langit, na nagbibigay buhay sa lupa. God's mercy falls from heaven to bring healing to the broken hearts and nations. But there's a condition that the soil must be ready. Our hearts must be ready. Must be ready to receive what God is pouring out. No? When our hearts are not ready, para tayo matigas na lupa. Kung makikita niyo po dito yung mga sa mga palayan, yung mga matitigas na lupa dyan, yung mga nagka-crack. Ganyan. Para tayong matigas na lupa na hindi kaya na yung pagpasok ng tubig sa lupa ay nire-resist. Katulad natin, kung matigas ang puso natin at hindi tayo ready, kahit anong salita ng Word of God na pumasok sa atin, i-reject natin. Kaya God is calling us to soften our hearts, to humble ourselves,
to deny ourselves, no? Because in humility, it is the ground where grace grows, no? This, the verse 2 Chronicles 7 verse 14 is a message of hope for our nation, for our families, and for whatever we are being through in life. In the middle of uncertainties and struggle, remember this, that God is faithful. Some of us may be here is longing for peace in our hearts. No? Some are seeking for healing from sickness, healing from anxiety, depression, bitterness, forgiveness, pressure sa buhay, mga unfulfilled goals, mga finances. No? Pero if that you, I would like to encourage you that return to God, not in just words, but in action. Furthermore, for a personal note, I would like to leave a powerful verse from Jeremiah 17:14. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. For you are the one I praise. Let healing begin with us, and let the revival begin today. Amen. So, with further ado, let's do this. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. At ingalang inaala ang handog ng puso nagsisisi. Ang ngalan mo na may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan ang inaalay ang handog ng bansa nagsisisi. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, nasa ng bayan, nag-iinugpis sa iyong pag-ibig. Palalayain, patatawarin. Ang ngalan mo na may taglay na pag-asa sa aming bukas. Kalugdan na inaalay ang handog ng bansa nagsisisi. Iligtas mo kami, iligtas mo kami mula sa langit. Kami ay dinggin, nasa ng bayan, nag-iinugpis sa iyong pag-ibig. Palalayain, patatawarin. Iyong diringgin, patatawarin. Ang bayan namin sa wika mo'y gagaling. Iyong diringgin at patatawarin.
wika mo'y gagaling. Sa'yo'y gagaling. Tinatawag ka na namin, Jesus, Jesus, Jesus. Tinatawag ka namin, iligtas mo kami, 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 nasa langit kami ay dinggin, nasa ng bayan naghihinugpis sa iyong pag-ibig, palalayain, patatawarin. Nasa iyong mga kamay ang paghilom ng iyong bayan. Hallelujah. Minsan pa, palapakan natin yung Panginoon. Praise God. Thank you, Kuya Christopher. At thank you sa pag-aalay ng awitin, isang awitin para sa ating Panginoon. Amen? The purpose is to glorify God pa rin sa buhay niya, sa buhay po nating lahat. Hallelujah! Kaya, tuloy-tuloy lang. At God will use you in a greater way for His greater glory. Amen? May hidden talent pala, no? Narinig ko siya 2 weeks ago, no? 2 weeks ago? Tama? No? Biglang hinawakan, kinuha yung gitara dito. Ang alam ko, nagigitara ka lang. Pero hindi ko po alam na marunong pala siyang umawit. No? Kaya sabi ko, answered prayer na naman to. Kasi matagal ko na pong pinagpipray na marami po kaming ma-encourage na encourage na mag-join ng worship team, especially yung mga singers po natin. Kasi yung mga musicians natin, nagle-level up na rin po, ano? Praise God. Naniniwala po ba kayo doon? Parang di kayo naniniwala. Na nagle-level up na yung ating mga musicians, no? Hallelujah. And then, hindi po yun para sa kanila. Yun po ay para pa rin sa Panginoon to glorify God. Hallelujah. And then, yung mga iba sa atin, I believe na hindi po tinawag po sa worship team, no? Gustong mag-worship team pero hindi talaga tinawag. May mga ganun eh. Di ba? Yung parang may mga kwentong ganito. Dito lang kumakanta. Yung mic nandito. Di ba? Pero yun po yung pinaka-importante po sa lahat. Yung puso po natin. Kahit na sabi ng Biblia, the heart is deceitful, pero we need to make sure that our heart is pure. Kaya sabi sa Bible, create in me a clean heart. Amen? Yun po yung ating palaging panalangin. Kasi hindi po lagi ay talagang malinis po ang ating mga puso. Amen? Kaya yung awitin kanina, paghilom, ayaan natin yung Panginoon. No? At patuloy na tayo po ay humingi ng kapatawaran. Hallelujah! Sa lahat ng ating mga pagkukulang. Amen? Sa ating Panginoon.
Praise God. Kaya sa may mga talent dyan, lapit kayo sa akin. Amen? Kung may mga kapatiran dyan na willing na mag-serve sa ibang departments naman, no? Hindi lang sa worship team, sa media, okay? Praise God, no? And meron pa po tayong kids church. Amen? Nangangailangan po tayo ng mga kids church teacher. Amen? Ushers, mga kalalakihan. Praise God. Parang nung tinawag ko yung mga kalalakihan, nakaganyan lahat No? Ushers, kailangan po talaga rin natin ng ushers dito sa Tihila Church. Amen? So, ano pa ba? Yung ilang mga departments po natin dito. No? Hindi ko na maalala. Youth service natin pala. Okay? Praise God. Pati yung youth service po natin ay may development, may growth. Hallelujah. Yun po yung ini-aim po natin na patuloy na magbunga po lahat ng mga gawain natin dito sa church para sa ating Panginoon. Praise God. So let's pray. Ready na po tayo? Praise God. Hallelujah, Lord. Once again, we thank you po sa umaga pong ito. Lord, salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Lord, salamat at kami po ay iyong idinala, Lord God, sa tahanan mo dito sa church, Lord God, na kahit po maulan, Lord God, patuloy, O God, na nagiging tapat, faithful yung bawat isa, Lord God, sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God, and I know, Panginoon, yung faithfulness po nila, Lord God, mapapalitan po ito ng fruitfulness, Panginoon, sa kanilang mga personal lives, Panginoon Diyos. Maraming salamat at hayaan mo yung mga salita mo ang mangusap po sa bawat isa, Panginoon. Sa umaga pong ito, faith comes by hearing the Word of God, Panginoon. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Palapakan pa natin isang beses ang ating Panginoon. So, tuloy po natin. Today is the third week pala ng ating series na Living a Fruitful Life. Amen. My question is, meron na po bang mga development yung ating mga buhay? Hallelujah. Meron na bang mga prutas tayong nakikita? Amen? Bakit iisa lang yung nag-amen? O maybe dalawa. Amen? Amen po? Nakikita mo na ba o nakikita na ng sambahayan mo yung prutas mula sa banal na spirito? Amen? So, third week ng ating series. Sino pong nakakaalala? Ano po yung ating pangatlong linggo ng title po natin? Yung subtitle po natin is Abiding in Christ. Hallelujah. So, last week, napag-usapan po natin yung pruning process. No? Yung mga wala po dito nung Sunday, ito pong halaman po na ito, hindi po siya ganun kagandahan. Nung last week, ang dami pong mga nakalaylay, no? Na mga branches. Okay? So, actually, hindi po talaga siya maayos o magandang tignan nung last week. But praise God, ngayon po, ay nagkakaroon po siya ng buhay. Amen? Yung mga nakalaylay na mga branches, pinag-aralan po natin last week, no? Hindi pa siya kailangan tanggalin kasi may pagkakataon, may pag-asa pa yan na mabuhay. No? Kaya yung ating inaral doon is yung takeaways, ibig sabihin, ni-lift up, itinaas. Kaya kung nakita nyo, naalala nyo, meron po tayong cross na ginamit. Nasaan na ba yung cross ko? No? Yan, yung cross natin. Amen? So, itong cross na to, ito yung tumulong doon sa mga sanga na tumayo. Amen? Kaya lahat po sila ngayon ay nakatayo na. Amen? Because of this. Yung mga ibang tinatawag, yung mga farmers, alam nila yung trellis, no? Yung mga hinahawakan na mga branches para sila po ay hindi nakalaylay. Kasi pag nakalaylay po ang halaman, alam mo po sino kumakain? Mga kambing. Tama? Halimbawa, example natin mga kapatid, ito po ay grapes. No?
And then pag nakalaylay yan at nagbunga, maganda man yung bunga, pero pag nakalaylay, wala. Masasayang lang din yan, mabubulok at kakainin lamang ng mga kambing. Intindihan po natin. Kaya dumating yung kahoy, and then in-illustrate natin to na si Jesus, it signifies Jesus. Siya po yung nagtayo po. No? Para magkaroon ng foundation na maayos yung ating mga sanga. Hallelujah! And then, hindi po doon natatapos, meron po tayong mga inalis na mga bagay na magkokos dito para hindi siya mabuhay ng maayos. May mga kinat tayo, may mga ginunting, kaya may gunting po tayo. No? Tinalis natin yung mga unnecessary na mga bagay, the same sa ating mga buhay. Nung una ay itinayo tayo ng Panginoon, inilagay niya tayo sa matibay na bato. Amen? Which is Jesus Christ. Hallelujah? No? And then, hindi po magtatapos doon yung ating paglalakbay bilang isang Kristiyano. Amen? Doon, pag nakatayo ka na, marami pang mga bagay diyan na kailangan ma-prune. Kailangan maalis. Amen? No? Napag-usapan natin last week, wala po tayong time na ulit-ulitin po ulit yon. Pero meron po tayong YouTube channel. Kung hindi po nyo napanood, panoorin nyo po. Amen? Kasi yung mga inalis natin dyan, yung mga unnecessary, hindi na makakatulong, nandito lang sa lapag. Yung mga yon, sabi ng Bible, wala na yung halaga. Kaya yung mga yon, yung naalis dyan, kailangan ng sunugin. Amen? No? The same sa ating mga buhay, yung mga hindi magagandang mga bagay sa atin, yung mga pag-uugali natin na hindi maganda, hindi pleasing sa Panginoon, yung mga bisyo natin, kung ano pa yung mga something na mga character natin na hindi align sa kalooban ng Panginoon, inalis yan. And then yung mga yon, wag mo nang pulutin, hayaan mo na masunog yon, mga kapatid. Amen? Kasi hindi yun makakatulong po sa'yo para maging fruitful. Hindi makakatulong sa iyo yun para hindi magbunga ng maayos. Kaya ngayon, ang ganda na po. Amen? Hindi man siya ganong super ganda, yung halaman po natin, no, iniwan na natin dito sa church. No? Pero pagdating ng araw, mag-grow yan, gaganda yung itsura niyan. Amen? Amen? Pero sa pruning pa, kapatid, hindi po doon matatapos. Kasi may mga ugali pa rin tayo mga lumalabas pagdating ng araw, di ba? Mamaya matitrigger na naman yung galit mo ngayon. I-cut mo na naman. Pero hindi na ganun kalaki, kunti na lang. Amen? Kasi pag kunti na lang, ibig sabihin, may transformation, may pagbabago. Amen? Kasi kung buong halaman pa yung kailangan tanggalin, grabe na. Di ba? Hindi na yun tama. Di ba? 10 years, 20 years ka ng Kristiyano, pero buo pa rin halaman ang tatanggalin, piprune sa'yo. Walang growth. Di ba? Hindi mo na masabi na mahal mo yung Panginoon. Kasi kung mahal mo yung Panginoon, ibig sabihin, maganda, maayos yan. Kahit na may mga something pa rin na mga ugaling lumalabas na hindi magaganda, at least kunti na lang yung mga naaalis. Amen? Naintindihan po natin? Kasi pag kinat mo yan lahat, matagal na naman bago umusbong. Tama? No? Pero kahit ngayon kasi kailangan maliliit na lang. Yung mga galit mo. Di ba? Yung mga something na mga naiinis ka, yan, kunti na lang kailangan mo tanggalin. Di ba? Yung mga hindi maganda. Amen? Para mag-grow ng maayos. Intindihan po natin. And then yung mga yan, huwag mo, hayaan mo na yan. Sunugin na yan. Hallelujah. Praise God. Kaya ito po yung naging illustration natin. Hindi mo po siya fruits, pero example lang para meron po tayong illustration na mas maintindihan po natin yung mensahe. Amen po? So today, our topic is abiding in Christ. No? Kasi napaka-importante after pruning, no, patuloy po tayong mag-abide, manatili po sa ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. We need to see the importance of abiding in Christ. Praise God. Alam niyo po, kaninang umaga, nung papunta po ako dito sa church, naalala ko lang at sinulat ko kanina dyan, sabi ko dito, ngayon, na-prune ka na, di ba?
kailangan mo nang piliin araw-araw na mag-abide kay Jesus. No? Unless na gusto mo talagang maging fruitful. No? So, yung objective po natin sa buong 4 na linggo ay maging fruitful po tayo. Maging fruitful, magbunga po yung bawat isa. No? Kasi alam mo kapatid, ako personally, pinagpipray ko, gusto ko na talagang ma-reach natin yung 100 members po ngayong taon. 100 members ngayong taon. Amen? Kasi yung goal natin na 200, hindi natin ma-reach yun kung hindi natin ma-reach yung 100. Kailangan i-reach muna natin yung 100 bago natin ma-reach yung 200. Tama po? No? So, kaya itinuturo ko po sa inyo, tinuturo natin sa bawat isa na ito yung mga ilang mga kaparaanan para mas magbunga po tayo. Hallelujah! At syempre, kung tunay na mahal natin ng Panginoon, ay gagawin natin ang lahat para sa Kanya. Hallelujah! Gagawa tayo ng paraan upang malugod natin, ma-please natin ang ating Panginoon. Pero minsan talaga in reality, hindi nangyayari mga kapatid. Tingnan nyo yung mga empty chairs. Pagmasdan nyo lang. Mga nasa harap, pagmasdan nyo lang yung mga empty chairs po natin. I don't know the reason, pero minsan ito yung mga rason po ng mga kapatiran po natin eh. Lumakas lang yung ulan, karamihan sa atin, ayaw nang lumabas upang magsimba. Tama? Pero pag may gustong puntahan, kahit lakas ng ulan, go yan. Totoo yun mga kapatid. Meron akong gustong ipakitang video sa inyo sa ating pagpapatuloy. Yung shinare ko rin dun sa My Day ko nung nakaraan. Parang talagang naiyak ako talaga dun sa mga African. Talagang napakaganda. Short video lang siya na makakapagbigay po ng encouragement sa atin. Actually, we are so blessed. Mapalad po tayo. No? Yan o. Sino nakapanood na yan? Okay, pakiplay nga po. Yan sabi doon, kahit umuulan man, magsisimba talaga sila. Grabe. Short video. Totoo po yan. They are hungry. Kaya sabihin mo sa sarili mo, you are blessed. Meron kang bubong. Diba? Merong pang ceiling. Protection para sa araw. Amen? At meron tayong kahit paano, meron tayong aircon. May kasama pang mga electric fan. Pero isipin mo mga kapatid, yung mga ibang lugar. Kung paano sila magsamba, mag-worship sa ating Panginoon. Amen? Umuulan, walang bubong. Pero blessing sa kanila yun, mga kapatid. Tayo, lumakas man yung ulan, lumakas lang yung ulan, awanin. Pero pag tinawagan ng barkada, bro, ganito. At sobrang lakas yan talagang, pahingi ng pamasahe. Kailangan ko lumabas. Tama, mali. Tandaan natin yung Sunday, alam mo, sinulat ko itong kaninang umaga kasi alam ko dito tayo dinala ng Panginoon. Yung Sunday para sa Diyos. Yung Sunday para sa Diyos. Binigyan niya tayo ng 6 na araw para magtrabaho. Yung 1 araw para sa Kanya. Amen? Marami pa rin sa atin magsasabi, hindi ako pwede kasi may trabaho ako. Ayaw ng boss ko kahit magpaalam na ako. Wala kasi akong kapalitan. May narinig kayo mga ganyan? My question is,
ayaw ba talaga ng boss mo o ayaw mo lang talaga? Kasi kung gusto may, kung ayaw, kita nyo yung video mga kapatid. Merong mga ibang mga lugar, mga countries, China, pakita natin yung China, kahit picture lang kapatid. Underground church, persecuted. Hindi pwede ilabas, mga born again Christian. Amen? Pero grabe, yung heart nila. Meron ba tayong Africa? Persecuted country. Papatayin ka kung sinabi mo ikaw ay naniniwala kay Kristo. Alam mo yung kwento ng I Have Decided na kanta? Sa India, mga kapatid, nandun mga missionary, no? And then merong isang leader ng lugar na yon na ayaw niya ang mga born again Christian mga missionaries. No, ngayon pinatawag sila doon sa gitna ng parang yung gitnang lugar, no? Doon pinatay sila. Pero alam niyo sabi niya, I have decided to follow Jesus. Di ba? Bang, pinatay. Because they really love Jesus. Meron pa bang iba? Meron pa? Wala na? May last na picture ata dyan eh. Wala na? Yung pinicture kanina sa baba. Yan, persecuted yun eh. Yung last na ipapakita, yun, hindi mo. Hindi ko alam kung Bombay yan eh. Yan, kasi masyado kayong seryoso. Amen? Napaka-bless mo, kapatid. Then how come sasabihin mo maglalaba ka? Pwede ka naman maglaba kahapon. Pwede ka naman maglaba after Sunday service. Diba? Hindi natin alam ngayon, ibang mga countries na persecute because of Jesus. And then they really love Christ in their life. I don't know. Dito tayo dinala ng Panginoon. Kasi it's the rainy season. We need to understand the rain is a blessing for us. Amen? Exodus chapter 20 verse 8. Exodus chapter 20 verse 8 to 11. Remember, tingnan po natin yung screen mga kapatid. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do all your work. Ilang araw? But the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. In it you shall do no. Ano sabi? No. Pwede ba natin lakasan? You nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, nor your couple, nor your stranger who is within your gates. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested the 7th day. Therefore, the Lord
bless the Sabbath day and hallowed it. Amen? Hallowed, ibig sabihin holy, sacred, and Sunday is important. Hallelujah. Alam mo, this month is July. Kinikwento ko na rin sa iba, mga kapatiran po natin. Naalala ko lang last year, Sunday, July 10, nung pumunta ako ng hospital. Ang kasama ko si, July 7 ba? July 7 din? Hindi ko na maalala, basta July. No? Nung last year, kasama ko po si Philip, pinag-drive niya ako at pinag-stay ako doon pinag-stay ko siya doon sa hospital sa Bethany ng hanggang 7 a.m. Kasi ang isip ko, kahit may nararamdaman ako, mga kapatid, no? At kung sabihin ng doktor sa akin kung pwede pa akong uuwi talaga ako. What is my purpose kung bakit ako uuwi? Magre-ready ako to go to church na kahit na may nararamdaman ako. Pero wala eh. Nung araw na yun, severe na. Pinag-stay ako sa hospital. Kasi kailangan ko na ma-operahan the same day. Sunday. No? Kaya nung after 7, nakuha ko yung result, pinag-stay ako doon. Sabi ko kay Philip, uwi ka na bro. Pinauwi ko siya. Alam mo, sabi ko sa kanya, kay Philip, bro, mag-church ka. Mag-church ka. Mag-church kayo. Kasi naiintindihan ko personally yung importance, yung kahalagaan ng gathering. Hebrews chapter 10 verse 25, huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon. Huwag nating kaliligtaan ng pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Alam mo kapatid, kahit na nung araw na yon, nung day na yon, Sunday, kahit na labag sa kalooban ko, wala akong magawa eh. Alam mo, kahit wala akong kasama doon sa hospital na yon, ang naging kasiyahan ko, nakita ko, na-encourage ako na yung buong pamilya ko nagpunta ng simbahan nung araw na yon. Wala akong kasama doon, kapatid. Umiiyak ako doon kasi first time, takot ako sa injection. Yung sa dextrose ba yun? IV, umiiyak na ako kasi ang sakit. Hindi pa matamaan nung nurse. Diba? And then praise God, may dumating. After church service, Sir Joby. And then sumunod yung asawa ko. Pero alam mo, kapatid, napakasaya ko kasi, alam mo, sabihin ko sa inyo totoo, hindi ko alam kung mabubuhay pa ako, hindi. Pero alam mo, ang kasiyahan ko nung araw na yon, na kahit mawala man ako sa mundong ito, yung mga pamilya ko magtutuloy at pupunta pa rin sila sa church and they will serve the Lord. Yun po yung kayamanan ko. Intindihan natin? Pero yung mga iba sa atin, may headaches lang, sakit ng katawan, wala nang gustong gawin sa buhay. Hindi yan nagpapakita ng pagkakaroon ng fruitful na buhay, mga kapatid. Kung titignan natin at iintindihin natin that the church is the hospital and si Lord ang nagpapagaling, baka mag-unahan pa tayo magpunta dito. Pero hindi minsan ganun ang nangyayari. We are too emotional. Masama yung pakiramdam ko, I can't do anything. Wala akong kayang gawin. And you need to remember that you have the Holy Spirit. You have the power.
And then kung may ganun kang mindset, man, I have the Holy Spirit, I need to go. Kahit naubulan man, masakit yung pakiramdam ko, I will sit there, I will listen to the Word of God. Puno yung upuan na yan. It's just a matter of choice. Kung ano ba yung gugustuhin mo, ano yung gusto mo. I don't care kung alisin ako sa trabaho. I care na nandoon ako sa church makinig ng salita ng Diyos because God will provide. And please don't take it as a rebuke. Don't take it as a rebuke, but it's a reminder sa atin yung importance ng Sunday service. And take note, hindi dahil nagpupunta ka ng men's, hindi dahil nagpupunta ka ng women's, hindi dahil nagpupunta ka ng worship team, hindi dahil nagpupunta ka ng evangelism, hindi dahil nagpupunta ka ng prayer meeting, meron ka ng license para hindi magpunta ng Sunday service. No. Yung mga natututunan mo doon sa weekly schedule, weekly services, ngayon, Sunday, yun yung application kung i-apply mo ba talaga. Sabi sa Bible, Hebrews chapter 10 verse 25, huwag kaligtaan. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Huwag. That's instructions. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin, malapit na ang araw ng Diyos. Amen? Naiintindihan po natin? Nagigets po natin kung ano po yung gustong sabihin ng Banal na Espiritu po sa atin? Kasi kung gusto natin ma-reach, ako personally gusto ko na ma-reach 100 eh. Pero it's just a matter of choice ng bawat isa. Kung ikaw mismo gagawin yung the Great Commission to go, to make disciple, or to go, evangelize, ibig sabihin. And then kung hindi ka pa equipped, just bring people in and let the leaders disciple those people. And then hayaan mo na mas mag-equip ka pa na mag-equip. But my encouragement to bring people, new people sa church. Amen? Subukan nyo, minsan i-check yung attendance natin doon kung ilang weeks kayo na sa church. Silipin nyo lang minsan pagpasok nyo bago kayo umuwi. No, starting today o hanggang end of the month. Diba? I-check nyo. 4 out of 4, maybe. Ilang weeks ngayon? 4? 5? Let's say 4. Na? Check mo after end of this month. Oh, okay. 4 out of 4. Praise God. Pero syempre, yung mga iba, 3 out of 4. Yung mga iba, 2 out of 4. Yung mga iba, 1 out of 4. Yung mga iba, 0 out of 4. And then pupunta next month kasi may problema. Pastor, kailangan ko ng prayer. Pero syempre, the church is a hospitable. Everyone is welcome. Kasi we have hope. Yung hope na yon na ikaw mismo maintindihan mo that you need to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your understanding. Hallelujah. Parang di ko na ata ma-preach yung topic natin ngayong araw . Pero nagigets natin. Naintindihan natin, nakakatch natin kung saan tayo gustong dalhin ng banal na spirito, mga kapatid. Amen? Tapusin lang natin yung matatapos natin. And then we will continue next week. Amen?
So, naintindihan natin? John chapter 15 verse 4 to 7. Pero yung ating basic scripture po ay John chapter 15, 1 to 8. Pero ngayon, ang ating mga pag-uusapan ay John 15 verse 4 to 7. Sabi po dito, sa salita ng Diyos in New King James Version, "Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine." Okay? "Neither can you unless you abide in me." Verse 5, "I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is cast out as a branch, and is withered, and they gathered them and throw them into the fire, and they are burned." Yung mga na-prune, yung mga natanggal po sa atin, yung mga maling mga decision natin sa mga buhay, yung mga unforgiveness, yung mga rebelliousness, disobedience, di ba? Pride, self-righteousness, di ba? Ang dami. Sins. Hindi din natin, no? Hindi na yun kailangan sa puno mo. Okay? Yun kailangan na mga yun, masunog na. Amen? Intindihan natin? So, verse 7, "If you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you." Hallelujah. So doon sa ating mga binasa, from 4 to 7, 7 times na nabanggit yan yung salitang abide. 7 times nabanggit yung salitang abide. Hindi ko po alam kung naalala nyo, nabanggit ko na po ito dati. In the Bible, the repetition word, praises, even entire passages often indicates emphasis and importance. When God or Jesus repeats something, it can signal a key message that listeners should pay close attention to and act upon it. No? So repetition can also highlight a theme or idea that is central to the overall message of the text. Kaya sa araw po na ito, ang magiging sentro na ating mga mensahe po natin ay patungkol sa pananatili kay Kristo, which is abiding in Christ. Tama? No? And repetition is good. Tama? Naintindihan po natin? Amen? Repetition is good. And repetition is a matter of learning. Kasi minsan hindi natin maintindihan ng isang beses lang. Kailangan ulit-ulitin po sa atin. Diba? Ulit-ulitin natin na in-encourage yung mga tao to come every Sunday. Diba? Kasi yun yung isa sa kailangan natin gawin. Amen? So kaya napaka-importante mga kapatid sa atin na may mga bagay na kailangan ulit-ulitin po sa atin. Kasi madali tayo makalimot. Madali tayo makalimot. Sabihin mo sa katabi mo, madali ka bang makalimot? Isa pa, madali ka bang makalimot? Oh, sabihin mo, oo, madali. Di ba? Yung madali ka makalimot, kapatid. Yung mo, Sunday, dapat wala ka na naman. Amen? So now, kung sasaliksikin natin yung ang ibig sabihin ng salitang abide, sa wikang Griego or Greek, ang makikita natin ay ang salitang meno. Okay? The Greek word is meno. Sabihin mo sa katabi mo, meno po. Amen? Hindi ko na-send yung mga words from the Strong Concordance kasi maganda po yun kung tayo po yung nag-aaral ng salita ng Diyos para makita po natin yung root word, maintindihan po natin yung ibig sabihin. Kasi may mga words sa Bible na doon sa Greek or Hebrew, marami po siyang ibig sabihin. Amen? So, meno, ang ibig sabihin niya, primary verb, ang ibig sabihin niya, to stay. Sabi mo nga sa katabi mo, stay. No? Abide.
continue. Uy, may ibon. Yeah. Saan galing yun? Okay. Pakikuha lang po saglit kasi baka mamatay, sayang naman. Sige, kung hindi naman siya ayun, pakihawak na lang, Day. Oo. Alam mo yung ibon gusto mag-stay? Di ba meron tayong newcomers? Newcomer, magandang ibon. Di ba? Oo. Hawakan mo lang, Day. No? Ay, pakikuha lang, kapatid. Ang gandang ibon, oh. Okay. So, I think, isang puntos lamang po yung ating mapag-uusapan po sa umaga pong ito because of it's already 11:48. Unless na gusto nyo pong hanggang alas 3 po tayo dito. Di ba? Hanggang alas 3 to stay, di ba? To abide, to continue, dwell, or endure. Di ba? To be present. Di ba? And remain, stand, tarry. Okay, yun po yung mga ibig sabihin po niya. Amen? Kasi i-redeem mo na yung time nung wala ka, kaya hanggang alas 3 na tayo ngayon. Amen? Ha? Oo, confidence na. Mag-break lang tayo siguro ng 30 minutes. Mag-order tayo pagkain, tuloy-tuloy ulit tayo. Amen? And then we need to make sure that alas 3, wala na po tayo dito. Amen? Baka maniwala po kayo No? Pero kung gusto nyo, sige. Hindi. So, Pastor, may rides kami mamaya Hindi pwede. Sige. Sabi ko nga, i-redeem the time, no? Because the days are evil. So, unang puntos po natin, yung salitang meno. No? To stay. To stay, ibig sabihin, mananatili ka. Yung kinanta natin kanina, lilim, di ba? Mananatili ka with expectancy. Pag nanatili ka, ibig sabihin, meron kang i-expect na something. Ngayon, pag nanatili ka in worship, ibig sabihin, nag-expect ka ng presence ng Diyos sa buhay mo. Amen? Pag nag-stay ka sa church, ibig sabihin, nag-expect ka ng salita ng Diyos upang matuto ka. Tama? Amen? Naintindihan po natin, kaya napaka-importante po nung to stay. Okay? To stay. To stay. Pag-isabi sa katabi mo, to stay. Stay. In Tihila Church. Amen? And to abide, yun yung topic po natin. To continue. Magpatuloy po tayo. Okay? Sabay-sabay po tayo na magpatuloy. Amen po yun? No? Parang ayaw nyo mag-amen doon, mag-continue Amen. Siyempre, pag mag-continue, next week, kasi kukontinue natin to, nandito ka pa rin next week. Amen? Tutuloy nga To be continued. Di ba? To be continued. Hallelujah? To dwell. Okay? To dwell. To endure. No? Na kahit na late na si Pastor Nathan, sige, mag-endure ako kasi kahit gutom na ako, kasi, yung pinaka-importante sa akin is the bread of life, which is Jesus Christ. Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. To endure. To endure the rain. Amen? Kita niyo yung picture kanina ng mukhang Bombay? Di ba? Naka-black shoes pa yun kanina. Di ba? Basang-basa yung short. Yung pantalon. No, hindi. Re-endure nga Hindi ka naman mamatay dyan sa sa ulan-ulan na yan. Di ba? Kung kinuha ka ng Panginoon, praise God. Di ba? Na-rapture ka, praise God. Di ba? Nasa Lord ka. No? Praise God, Lord. Huwag mo na ako pabalikin doon kasi dami nilang problema doon, Lord. Dito ang ganda. Di ba? Lord, ayaw ko na problemahin yung problema nila. Naintindihan natin? I'm just joking. Okay? Pero kung loobin ng Panginoon, they will be done. Amen?
Thy will be done. Most of the time kasi yung will natin ang kailangan masunod. Not thy will be done, not the Lord's will, but your will be done ang nasusunod. No, thy will be done. Amen? To be present. Meno. Huwag kang absent ng absent sa mga gawain. Hindi ka nga maka-absent sa trabaho. May sahod kasi. Di ba? Wala naman kang Oh, yeah. Praise God. Di ba? Pero yung treasure sa langit is more than anything. Alam mo, narinig na namin sa conference kagabi, the great career, the best career, is to be a servant of God. Di ba? Napanood mo? Praise God. Mga ibang mga tao, hindi maintindihan yun. Mga importante, yung mga profession, men. I'm not saying na mag-resign ka sa trabaho, no? No? Di ba? Napasa mo na, praise God. Good for you. Pero I'm not saying na mag-resign ka sa trabaho kasi pwedeng maging, platform, no? Para makapag-evangelize ka. Makashare ka ng gospel. Kung yun yung gusto mo talaga. But you need to ask yourself, sa mga nagtatrabaho po sa inyo, sino na ba yung nasharean ko? Sino na ba yung nabahagian ko ng salita ng Diyos? Ang purpose ko lang ba gumising para magtrabaho, para kumita ng pera? No. One of your purpose is to go and make disciple. Hallelujah. To be present. Kung kaya mo i-apply doon sa worldly things, man, apply mo rin dito sa mundo, sa spiritual. Kasi ito yung pinaka-importante sa lahat, mga kapatid. Hallelujah. To stand, to tarry. Tarry, ganda. Di ba? Sa wakas. Na-pronounce ng maayos. Wala pang braces yan. Di ba? To tarry means to stay longer than intended. Kaya tayo mag-stay ngayon talaga. Or to delay. Ang ganda nito. Delay leaving a place. Nakakatch nyo? Kasi yun yung gagawin natin. No? What an appropriate word to describe waiting in God's presence. Amen? Alam nyo mga kapatid, yung mga gustong umalis, yung pa yung mga palaging late. Late na nga, gusto pang maagang umuwi. Kaya magtataka ka, walang fruit yung buhay. Kaya magtataka, malaging may sakit. Naalala niyo yung kwento ni Jacob sa Genesis chapter 32. Last na to, mga kapatid. Yung nakipag-wrestling siya kay God. Sino na nakabasa nun? Genesis chapter 32. No, buong gabi. No? Hanggang sa ma-dislocate na yung kanyang balakang, yung hips niya, pero ayaw niyang i-let go si God. Sabi nga niya doon, sabi ni Jacob, I will not let you go. I will not let you go unless you bless me. Hindi kita hayaan umalis dito, Panginoon, hanggang hindi mo ako i-bless. May ganun ba tayong heart? Wala ka pang na-receive, gusto mo na umuwi. Pero pag naka-receive ka pera, sige, stay ako. Di ba?
Sige, kahit hanggang bukas pa tayo mag-uusap. Bigyan mo ng kwarta. Diba? Pero kay Lord, paggawain kay Lord, man. Wala man ako mapala dyan. Diba? Hindi, mga kapatid, your labor is not in vain. Your labor is not in vain. Hindi masasayang yung trabaho mo, kapatid. Because you're working for the kingdom of God. Amen? Kaya nung araw na yun, ano yung great blessing po kay Jacob? Pinalitan ni God yung name niya na Israel. Ibig sabihin po nun, he strives with God. Grabing determinasyon, ano? Yun talaga yung totoong sana all. Diba? Yun yung kailangang desire din natin. Lord, I will not let you go unless you bless me. Not only provision, but Lord, bless me ng iyong mga salita. Kasi gusto kong maging fruitful. Gusto kong magbunga. Gusto kong maging magandang halimbawa. Amen? Kasi ilang taon na akong hindi magandang halimbawa. Kaya ngayon, ayusin ko na, Lord, pipiliin ko na maging magandang halimbawa, maging magandang impluensya, Panginoon, sa mga taong nakapalibot po sa akin. I will not let you go unless you bless me. Na-bless mo ba tayo ngayong araw na to? And then doon sa pag-aantay, sa pag-stay, dinelay mo yung time para hintayin yung blessing ng Panginoon. Man, the challenge is you need to trust Him. Kailangan mo magtiwala. Hallelujah. Kaya Joby, baka magtagal tayo dito. Pwedeng background muna tayo dito, kapatid. Kung matuto lang tayo mag-antay, mga kapatid, at magtiwala sa Diyos, siya yung bahala sa atin. Kasi alam natin ang kalooban ng Diyos ang masusunod, hindi yung kalooban po natin. Pati nga mga panalangin natin, dapat yung kalooban pa rin ng Diyos ang namasunod eh. Diba? Yung sinare ko kagabi, 1 John chapter 5, verse 14, now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. According to His will, according to God's will. Amen? And then malalaman mo, kapatid, kung yung burden na ibinigay sa ng Diyos ay kalooban niya kasi meron kang compassion, meron kang love na ipagpipray yung ilalagay sa iyo ng Panginoon na mga tao para sila po ay makatanggap ng kaligtasan and para sila po ay maglakad na merong kabanalan sa buhay because God says, be holy for I am holy. Amen? The problem is, hindi tayo marunong mag-antay. Kaya most of the time, yung kalooban natin ang susunod, hindi yung kalooban ng Panginoon. Kaya ang resulta, mga kapatid, hindi maganda. Kaya lagi mong tatandaan, this is my closing. Doon tayo sa Proverbs chapter 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. Acknowledge who? God. And He shall direct your paths. Hallelujah. Pwede ba tayong tumayo? We must stay connected, mga kapatid. Alam mo, makakatulong sa'yo, kapatid, isang way para maging fruitful ka, makakatulong sa'yo, you need the community. The healthy community in the church is the healthy community sa iyo, kapatid. And also, you must stay connected with Jesus Christ. To live in close fellowship with Jesus. Next week, pag-uusapan natin, apart from me, you can do nothing. Apart from Him, you can do nothing. We can do nothing. Amen? Praise God. And I hope and I pray in the name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, na lahat po ng ating mga rinig ay magrema po sa ating mga buhay, and then we need to apply sa ating mga personal na buhay.
Amen? Hallelujah. Let's pray. Heavenly Father, Lord, we thank you sa umaga pong ito. Lord, hayaan mo, Panginoon, sa aming pag-uwi, patuloy na piliin po namin, Lord God, na manatili, Lord God, under your wings, Panginoon. Lord, because you are our refuge. You are our fortress, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy po kami magtiwala sa iyo, Lord God, to not lean on our own understanding, O God, but to obey, to be obedient, Panginoon. Sa lahat ng mga area, lahat ng mga paglalakad po namin bilang isang mga Kristiyano, Panginoon. Lord, that we need to choose the right thing, Lord God, in our lives. If we need to sacrifice, to surrender something, Lord God, na nagiging hindrance, Panginoon, sa amin upang lumago, Panginoon, and to come every Sunday and all the ministry, Lord God, na nilagay niyo sa church na ito, Panginoon, Lord, remove it in the name of Jesus. Because we want to serve you. Because the best career na binigay niyo po sa amin is to be a servant of God. Because Lord, you came here not to be served, but to serve. So Lord, yun po yung aming gagawin, Panginoon. To serve you and to surrender everything, God. And today, Lord God, the challenge is we need to be obedient, Lord God, sa kalooban mo sa buhay namin, Panginoon. Salamat po sa time na ibinigay niyo po sa amin, Lord God, sa umaga pong ito. And as we go, Lord God, pag-alis namin sa tahanan pong ito, Panginoon, Lord, hayaan mo na samahan kami ng iyong Holy Spirit, Panginoon. Na maging fruitful, Panginoon, yung buong linggo namin, O God. Na maging effective po kami mga Christian, Panginoon. Na hindi po kami yung magiging dahilan, Lord God, upang yung mga tao, Panginoon, ay makalimot sa iyo. Bagkus, Lord, kami yung gamitin mo upang sila po ay magkaroon ng liwanag din sa kanilang mga buhay, Panginoon. Yes, Lord, maraming mga tao nagiging successful, Lord God, but Lord, they don't have God, some of them. We don't want to gain the whole world, Lord God, but to lose our soul, Lord God. That's not good. Lord, kaya use us, Lord God. Gamitin niyo po kami, Panginoon, to share the gospel, to share Jesus, O God, and to bring them into the church, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa araw po na ito, Panginoon. Ingatan niyo po yung bawat isa. I-bless niyo po yung bawat isa, O God. Maraming salamat, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you.